Hindi kami umaatras kahit sa teritoryo mo pa. Imbitahan mo ako sa bahay mo, Trillanes, pupunta ako eh. Imbitahan mo ako sa bahay mo, sa lungga mo, Ontiveros, pupunta ako eh. Kagaya ng mga PDAP na yan, mga DAP na yan, nila Pinoy. Bobo ka rin pala yan, oh. Hindi kami should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate. Boycott nga. Yesterday, mali na pa. Real talk lang tayo. Nagalit sila dahil hinuli si Senator Jinggoy. Inisa-isa daw sila. At kung mahiya pa sila, kung hindi singkapal ng adobe ang mga mukha nila, vlogger na po yata si Senator Cayetano. Kaya po, kami nanawagan na kanina, bumaba ka na dyan sa pwesto total. Ayaw mo naman gawin ang trabaho mo, i-designate mo na lang ang pro tempore mo, si Senadora Loren Legarda, na paging presiding officer. Inaabot ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, tuwag ka. Ang masakit yan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Sobra talagang itong si Erwin Putik. Talaga naman parang akala niya siya na yung hari ng Senado. Pakinggan niyo yung sinasabi niya itong si Erwin Tulfo. Pagnim natin ng mga kababayan, talaga naman nakakadismaya sa Pilipinas ngayon. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Di talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung kaya nung usa, bibit-biting kita, kwikwiliuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon. Oh, di ba mga kababayan? Talaga namang nagsisiga-sigaan tong mga tolpo dito sa porque ba nabanggit lahat ng yung pangalan niya sa flood control, talaga namang pipigilan niya yung ng Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, dapat hindi na ito iboto yung mga ganitong tao. Hindi dapat yung mga ganitong nasa Senado. Dapat sa radyo o TV lang pwede yan. Pero pag sa Senado, Pilipinas yan pinag-uusapan mga kababayan. Talaga namang hindi ito pwede sa sa Senado. Paano pa kaya kung gusto niya maging Vice Presidente, maging Vice President? Paano mangyayari kung lalong sisiga-sigaan to? Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon, walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant